So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no? Actually, meron po kasing balita dito. Ito pong bagong kalokohan po ni Amy Marcos, no? From The Hague with blame, Amy Marcos names bill versus foreign arrest versus Rudy Duterte. So, ngayon mga kababayan, no, kahapon po kasi naglabas po ng isang House bill, hindi, Senate bill. Okay, Senate bill pala. Oh. Gumawa po kasi ng isang Senate bill itong si Amy Marcos para daw po pigilan ang mga pangyayari katulad nga po na nangyari nga po sa pag-aresto kay Digong. So ano nga po 'yon? So ang gusto po ni Amy Marcos, no, bago daw po arestuhin ng isang international court ang isang Pilipino, dapat daw po dumanda po sa korte ng Pilipinas. Which is para sa isang malaking kabullshitan po ito. O di ba? So, basahin muna natin na para makuha natin yung point natin dito, no? So, sabi dito ni Amy, okay? So, ito, nabalita to kahapon. Sabi dito, Senator Amy Marcos has filed a bill seeking to criminalize extraordinary rendition, naming it after former President Rodrigo Duterte, who is currently detained at the International Criminal Court in The Hague, Netherlands. So, mga kababayan, tandaan po natin na yung word na extraordinary rendition, nakuha po ni Amy po yan kay Kibuloy. Oh. Sabi niya pa dito, in an interview conducted in The Hague alongside with Vice President Sara Duterte, yun! So mga kababayan, hindi lang po nakakaalam, andun na naman po si Amy. Nasa The Hague na naman po si Amy. Paaso-aso na naman po kay Sara. O tingnan nyo visit na Amy to, paaso-aso na naman. Nakakahiya to mga kababayan bilang isang parte ng pamilya Marcos. Marcos ka. Nag-aaso-aso ka kay Sara. Nagiging aso ka ni Sara. And by the way, mga kababayan, si Amy punta pa rin po ng punta doon po sa The Hague na hindi naman po siya pinapapasok doon sa loob para kausapin si Digong. Wala lang, di ba? Ganun lang. O sabi dito, in an interview conducted in The Hague, alongside with Vice President Sara Duterte, Senator Marcos announced the filing of the Senate Bill number 552, dubbed the President Rodrigo Duterte Bill, which aims to outlaw the unauthorized transfer of individuals from Philippine territory to foreign jurisdictions without due process. Gago talaga to, no? Sabi dito, sabi ni Amy, hindi na dapat maulit itong nangyari kay Presidente. Nakinidnap siya at dinala rito sa ibang bansa, papatawan ito ng parusa. Marcos said referring to Duterte's March 2025 arrest in Manila and subsequent transfer to ICC custody. Okay. So, sige. The senator framed the ICC move as a state-sanctioned kidnapping. Di ba? A veiled accusation aimed at the administration of her brother, President Ferdinand Marcos Jr., which she claims facilitated Duterte's handover to the International Tribunal despite the Philippines withdrawal from the Rome Statute in 2019. Okay. So, ngayon mga kababayan, isa po ito sa pinaka-bullshit po na gagawin po ng Pilipinas pag nangyari po ito. Actually, no, ang binasa ko po kanina yung bill nga po ni Amy Marcos. So, ang gusto po mangyari ni Amy Marcos dito, kapag meron pong Pilipino na nakasuhan po na international court, sa international court, bago po siya arrestin sa Pilipinas, kailangan daw po itong dumaan sa korte ng Pilipinas bago ibigay, bago i-surrender. So, magkakaroon po ito ng overlapping or contradiction po sa Interpol. And by the way, mga kababayan, no, ito yung point dito For example, ganito. Mabubutasan po itong batas po na to. Mabubutasan po ito. Ito lang medyo medyo lawakan lang po natin, no. Medyo gamitin po natin yung imahinasyon natin. Okay. Alam naman po natin, no, na meron po international terrorist. Di ba? So paano, no? At ginagawa po ng mga international terrorist, mga kababayan, nagkikidnap po ng mga bata para gawing terorista at i-brainwash. So, paano pag ginawa ng mga international terrorist na nagkidnap na Pilipino, batang Pilipino, binrainwash, ginawang terorista. Tapos, pag nakagawa po ng mali, tatakbo sa Pilipinas. Tandaan nyo yung terrorism, mga kababayan,
International crime po yun. So, posible maging pugad pa ng terrorism o ng mga teroristang Pilipinas sa plano nito ni Amy Marcos para lang protektahan si Digong. Nakuha niya yung point ng mga kababayan. Alam naman po natin yun, di ba, na nangyayari po yun. No, na actually, ginagawa ng ano yan eh. I think ginawa ng Russia yan, di ba? Ginawa ng Russia po yan sa sa Ukraine. Di ba? Kinuha yung mga bata and then kinidnap, binrainwash. O, di ba? Para pag sa Pilipinas po yun. Pero by the way, no, medyo hypothetical naman yung scenario po na yun, pero ayun na pumasok sa utak ko eh. Ayun na pumasok sa utak ko eh. Okay, so ngayon, tinan nyo to So, pasensya na inubo ko Okay. The bill defines extraordinary rendition as the transfer of any individual. Kita mo, gawa-gawa niya lang to. The bill defines extraordinary rendition as the transfer of any individual outside the Philippine territory without written and voluntary consent or without a lawful court order issued by the Philippine court. It also bars the enforcement of arrest warrants issued by international courts not to recognized by the Philippines. Di ba? So ngayon, merong dito para makuha natin yung point mga kababayan, may balita pa dito. Tingnan nyo to Napit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hinain ni Senator Amy Marcos ang PRRD Act sa Senado. Target nitong ipagbawal ang pag-aresto at turnover sa isang Pilipino sa dayuhang korte gaya ng ICC kung walang court order sa Pilipinas. Hindi na dapat maulit ito nangyari kay Presidente na kinidnap siya at dinala rito sa ibang bansa. Inaresto si Duterte dahil sa alam niyo mga kababayan, no, hanggang ngayon po, no, hindi pa rin makuha ni Amy, no, yung word na kinidnap. Actually, no, yung word na kinidnap na yan na ginagamit po ng Duterte camp, ayan din po ang dahilan kung bakit hindi pa rin po nila mabigyan ng interim release si Digong. Ganyan, di ba? Di ba? Isa po sa mga hindrances, no, kung bakit nga po hindi mabigyan ng interim release itong si Digong dahil nga po sa narrative po ng kinidnap. Kasi ang point nga dito mga kababayan, okay, kung naniniwala pala si Digong at itong Duterte camp na kinidnap si Digong, so sino ba naman tanga, no, ang babalik sa mga kidnapper pag sila po'y pinatakas? Di ba? Hanggang ngayon hindi pa rin nila mabitawan yung word na kinidnap eh. Sige. Continue natin, sige. Kung walang court order sa Pilipinas. Hindi na dapat maulit ito nangyari kay Presidente na kinidnap siya at dinala rito sa ibang bansa. Inaresto si Duterte dahil sa kasong Crimes Against Humanity, kaugnay ng kanyang madugong kampanya kontra droga. Sa panukala ng senadora, pwedeng makulong o pagmultahin ng hanggang 10 million pesos ang sinumang sangkot sa extraordinary rendition o yung paglipat ng isang tao sa ibang jurisdiction nang walang court order o pahintulot. Wala tayong masasabi dahil yung ICC ang may proseso sila na kanila, pero para sa atin sa Pilipinas, labag din sa ating batas ang nangyari. Kaya kailangan managot. Kung labag pala sa batas ng Pilipinas, yung ginawa ng ICC, ba't gagawa ka pa ng ng panibagong batas tungkol dito? Boblax din tong si Aimee, no? Nakabimbin ngayong kaso sa ombudsman kaugnay nito. O nga sa bagay nga, totoo nga yan, no? Ito yung kidnapping na, nahilaw. Kasi pag kidnapping mga kababayan, may kidnapper. Sige, ICC na ang kidnapper. May kinidnap. Diba? Tapos ang importante mga kababayan, may ransom. So ito lang po talaga yung kidnapping na walang ransom. Ransom. Diba? Siguro kahit mga 20 pesos ata, hindi ko tutubusin yan si Digong eh. Baka walang kwentang tao niyan eh. Matapos niyang mag-submit ng committee findings tungkol sa umano'y irregularities. Isa pa yan. Saan ka nakakita ng kinidnap na mayroong abogado? Diba? Dito nyo, labag daw sa batas. O kung labag pala sa batas yan, bakit gagawa ka pa ng panibagong batas? Nasasabihin mo, labag sa batas, yung pag-aresto kay Digong, di ba? Nakuha niyo yung point ko mga kababayan. Ibig sabihin nun, nakaka-streetwise, yung pag-aresto po kay Digong, di ba? Legal po yun. Nakuha niyo ba yung point natin mga kababayan, no? Kasi, pag sinabi nga po ni Amy Marcos, no,
na labag sa batas nga po yung pag-aresto kay Digong sa batas ng Pilipinas. So, ang tanong natin dito, anong batas yun? Actually, wala siyang mapakita. Diba? Nung nagkaroon nga po sila ng hearing nga po ni Secretary Boying Rimulya doon po sa Senado, wala pong mapakita si Amy Marcos na labag po sa batas yung pag-aresto kay Digong. Wala. So, kung labag sa batas itong pag-aresto kay Digong, sabi nga ni Amy, so bakit pa siya gagawa ng isa pang batas? So, ibig sabihin nun, wala talagang basihan na illegal yung pag-aresto kay Digong base po dito sa Pilipinas. Di ba? Kasi continue nga. Kaso sa ombudsman kaugnay nito matapos niyang mag-submit ng committee findings tungkol sa umano'y irregularities sa March 11 arrest ni FPRRD. Kaya lang, pangamba niya, baka hindi rin to umusad. Nakatakdang matapos ang term ni Ombudsman Samuel Martires ngayong buwan at isa sa mga nag-apply para sa posisyon si Justice Secretary Boying Rimulya na una nang nagsabing within the bounds of the law ang nangyaring arrest. Ganun pa man, dalhin natin yung kaso at prosigin natin para managot ang talagang nag-utos nitong kababalaghan. Gaga rin talaga to no? May certic rin talaga tong si Amy. Abnormal ka rin talaga no? Oh, anong sabi ni Amy? Tinan yung sabi ni Amy dito, no? Tinan nyo Kaso at prosigin natin para managot ang talagang nag-utos nitong kababalaghan. Sino nag-utos sa tingin ninyo kayo? 600 tayo ngayon. Sino ang nag-utos para ipareso si Digong? Sa tingin ninyo, hindi na po natin kailangan mag-isip dito ng sobra-sobra. Di ba? Sa tingin ninyo, sino po ang pinaka nag-utos para ipareso si Digong? Kaninong desisyon po yan? Sino ang nagpakilos, di ba, sa mga secretaries? Di ba? Gusto talaga to. Boblocks din to no? Hindi, ICC nga hindi sa Pilipinas, sa Pilipinas, di ba? So, di ba? Kasi ito yung point Ngayon, inaresto si Digong dahil nga po kay Rimulya. Di ba? Si Rimulya. Si General Torre, nandun din po. Tapos sila Kanilaw. Di ba? Kikilos ba yung mga yan nang walang nag-utos? So, sino nag-utos? Kapatid mo. Obvious naman yun Alam naman kumilos yan ng sila lang. So, sinutumbok mo talaga dito kapatid mo. So, papakulong mo kapatid mo. Dahil sa inggit mo. Actually, inggitera to si Amy, mga kababayan. Inggitera po ito. Paano ko nalaman? Di ba? Ito yung gusto kong ipakita sa inyo Dati pa napanood niyo ba yung yung Martyr or Murderer at saka yung Made in Malacanang? Di ba? Diyan sa 620 na nanonood. Sino nakapanood ng Martyr or Murderer at saka Made in Malacanang? Kasi ako napanood ko po yun. Siniraan po ni Amy Marcos si PBBM doon po sa pelikula po na yun. Si PBBM at saka si Lisa Marcos siniraan po sa pelikula po na yun. Sipin mo kakaupo pa lang ng kapatid mo, siniraan mo na kaagad. Di ba? Ano ba 'yon? Yung may party po doon ng ng pelikula ni Made in Malacanang na parang pinapalabas na hindi daw po deserve ni PBBM na maging presidente kasi nga daw po may daw po mag-party. Anong alam mo? 'Di ba? Ang hilig mo mag-party. Inggitera ka lang kasi, buha ka ng ina ka. Ang haba na ng baba mo, inggitera ka pa. Tapos yung isa pa. Yung sa Martyr or Murderer. Pati ba naman yung ex-girlfriend po ni PBBM? Binanggit pa doon sa pelikula po na yun na sinabi nga po ni Apo Lakay na, mas gusto ko maging asawa mo yung yung ex-girlfriend niya. Sino ba yun yung ex-girlfriend niya na nasa sa Martyr or Murderer na yun? Pati ba naman yung sasama sa pelikula? So ngayon, hanggang ngayon, inggitera ka pa rin, Amy Marcos? Ito, by the way, ito pag-usapan na lang ulit natin ito, Alam niyo yung PVE? PVE, yung Philippine Vloggers Elite. So ito po, yung pelikula po na to, pelikula, ito po ay grupo ng mga vlogger. Tandaan nyo, Philippine Vloggers Elite. Sila yan? Sila Papa Tricks yan, sila Jonsky. Yan.
Binuo po yung vlog, yung grupo ng mga vlogger po na yan nung natapos nga po yung pelikula na Made in Malacanang. Okay. So alam nyo, nagkaroon po sila ng isang seminar sa Ilocos. No? Andun po si Coach Jarrett eh. O Claudia Bermudez, no? Claudia Bermudez, o tama, no? And actually mga kababayan, no, ang hindi maganda dito, nung binuo po yung Philippine Vloggers Elite po na yan, doon pa lang po, no, binibrainwash na po yung mga vlogger nun, nasiraan po yung presidente. Buti na lang po mga kababayan, walang sumunod. Di ba? Buti na lang wala pong sumunod. O, tanungin niyo yung mga sumama doon. Oo. O, sila Papa Trix nandun. Oo. Di ba? Si pa ba nandun? Si Koy! Andun si Koy. Oo. Kaya, syempre, alam naman po natin, no, na itong Philippine Vloggers Elite po na to, kay Daryl Yap yan eh. Di ba? Aso-aso din po ni Amy Marcos yan eh. Ano kayo pakaramdam ni Daryl Yap, no? Na aso ka ng aso. Isipin mo, di ba? Tingnan nyo, ha? Si Amy Marcos, aso ni Sara. Tapos si Daryl Yap, aso naman ni Amy. So, anong pakaramdam na aso ka ng aso ni Sara? Walang yan na to, no? Sige nga, continue nga natin. Okay. Nasa The Hague, Netherlands ngayon ang presidential sister kasama ni VP Sara. Ayon sa bise, inusisa raw ng kanyang ama ang intensyon ni Senator Amy. Sabi niya na, I believe that she is sincere with her friendship with you. Sa akin daw. Oo. Shut up. Okay na yan. Okay. So ngayon mga kababayan, no, so tingnan ngayon natin to, no. Actually, medyo garapatan na siya. Actually, mga kababayan, no, may nakita nga po ako ditong copy ng ito yun eh. Yung ni Amy. Yung Senate bill niya. So, ang sabi niya dito, no, ito yung medyo alarming dito eh. Issuing any permit to investigate in favor of any international court, tribunal, organization, or state. So, ibig sabihin nito mga kababayan, hindi lang po ito tungkol sa ICC. Basta po international court, no? Sakop po nito. 'Di ba? Or to any person acting on their behalf, favor, orders, or instruction if the jurisdiction or authority of such court, tribunal, organization, or state to investigate the person who is subject of the permit is not expressly and unequivocally recognized by the Philippine through treaty from which the Philippines has not withdrawn at the time of the issuance of the permit. Oh, so ngayon mga kababayan, hindi po ito hindi po ito Rodrigo Duterte bill. Ang tawag po dito anti-ICC bill. Gaga lang no? So ngayon mga kababayan, kapag ang isang Pilipino po ay gustong imbestigahan po ng isang international tribunal, kailangan po mabigyan po ng permit from judiciary. Ang point dito mga streetwise, kapag ito po, inabuso po itong batas ni Amy Marcos, magkakaroon na naman po tayo ng panibagong Rodrigo Duterte dito. Kasi po, tingnan ninyo hindi ba nakuha ng mga DDS to, na kung paano po naabuso yung sistema ng Pilipinas nung si Duterte po presidente? Di ba? Yung mga pulis, takot. Yung mga pulis, nabayaran. Kasi may reward system. Judiciary, o di ba yung judiciary, appointed ni Digong. So walang hustisya mga kababayan. So syempre pag nangyari po na naman po yan na magkamali na naman po ulit. Huwag naman sana mangyari ulit, no? Paano pag nagkamali ulit ng mga Pilipino na bumoto ng isang psychopath na katulad ni Digong, wala tayong tatakbuhan mga streetwise. Putang to ni Amy Marcos, tanga lang no? O so sabi niya pa dito, continue natin, sabi pa dito, the giving of any financial, material, or technological support or assistance for or goods or services to or in support
of any investigation, interrogation. So kapag inimbestigahan daw po yung isang Pilipino na lumabag daw po sa isang international tribunal or international offense, bawal daw po magbigay ng pera, technological support, assistance or good services, tsaka suporta sa investigation, interrogation, prosecution, detention, imprisonment, bawal daw po yun. So pa, the giving of any financial material or technological support or assistance for the goods or services, so bawal din. So ito may penalty pa nga dito, no? So ang penalty mga kababayan, 10 million pesos. No? Ayos talaga no? Sa Takero gusto niyang protektahan si Bato. Isa pa yan. Oh. By the way, mga kababayan, bukod nga po dito, sino ba ngayon ang merong paglabag po sa ICC or sa isang international tribunal? Sino pa ba? Edi si Bato tsaka si Bongo. Hello po, Jocelyn Ayoma, maraming salamat. Ako ba dito kay Amy? So sabi pa dito, no, meron pa yun dito eh. Such property or interest in property was not supplied, transferred, paid, sourced, leased, or lent or behalf of the international court, tribunal, or organization for those behalf or favor or those whose order or instructions. So pati pala pagbigay po ng instructions, bawal din. So pati yung direct and indirectly, bawal din. So, naku ko lang, no? So by the way, hindi naman po tayo kinakabahan po dito mga kababayan. No, dito po sa Senate bill nga po ni Amy Marcos. Kasi po tandaan po natin, no, bago niya po maipasa itong batas po na to, kailangan na magkaroon po ito ng ng version sa lower house. So sino kayang congressman na magpapasa nito sa lower house? And by the way, bukod nga po dito, pagdidebatehan pa po ito sa plenary. So mukhang malabo maipasa po ito kasi tandaan po natin na may mga dilawan pa rin. Ito yung gusto ko sa mga dilawan eh. Actually, no? Ito yung isa sa mga gusto ko sa mga dilawan. Yung mga dilawan pa nga babayan po kasi alam naman po natin na isa po sa mga ideology po ng mga yan due process tsaka human rights. So ito pong batas po na ginawa po ni Amy Marcos. Ang una-una po talagang babatikos dito mga dilawan. At kung sakali man na mailusot ito ni Amy Marcos na magkaroon ng himala, mukhang hindi rin naman ito may papasa sa presidente kasi ang ending nito mga kababayan, ibibito lang ito ng presidente. Kasi tandaan po natin mga kababayan na meron pong usap-usapan na ang Pilipinas po ay posible pong sumama sa ICC ulit. May ganun po kasi usap-usapan eh. 'Di ba? So, tama yan. Ito po yung hindi po talaga ako makamove on, no, kay Jamie Boy Bahe, no. Sabi nga po, no, kahit mali na ginawa ni Amy, binoto pa rin, di ba? Ito pasensya na po talaga, no. Hindi ko po talaga mapigilang hindi sabihin na doon po sa mga loyalista na bumoto po kay Amy Marcos, wala po kayo pinagkaiba sa mga DDS. Magalit man kayo sa akin, no. Magalit man kayo sa akin, no, maasar kayo sa akin. Ganun po talaga yon. Kasi tandaan po natin, di ba? Yung mga DDS, mga kababayan, Duterte po yung mga yan, kahit ano mangyari. Wala nang tama't mali para sa kanila. Duterte po yung mga yan. Pero yung mga loyalista po na bumoto po kay Amy Marcos, parang ganun na rin po kayo. Wala na rin po tama't mali po sa inyo. Basta Marcos, buboto nyo po kasi nga Marcos. Dahil sa loyalista kayo, binoto nyo si Amy Marcos kahit mali na dahil anak siya ni Apo Lakay. So anong pinagkaiba ninyo sa mga DDS? Di ba? So yun mga babayan, no. So kayo po, no, ano po masabi niyo nga po dito sa batas nga po na pinasa ni Amy Marcos? Sa tingin niyo po ba may papasa nga po ito? Kaya bang ipaglaban ni Amy Marcos ito at idebate po ito? Di ba tandaan niyo mga kababayan, ha? Tandaan niyo. O, dati rin po tayong member ng ICC. Kaya mukhang ano to, kaya ang lumalabas talaga dito,
dito nga po sa batas na ginawa nga po ni Amy Marcos, itong Senate bill po na to, no, anti-ICC po talaga ito, and then pagprotekta po ito kay Bato at kay Bongo. Ganun po yun. Okay? So yun na, so yun po, no, so pa-comment na po sa baba, kung ano nga po masabi nyo nga po sa topic ngayon natin, syempre, dyan din po sa Team Replay, syempre, pa-like, pa-subscribe, huwag na makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, iwanan muna natin yung topic po na yan, no? And then, ito pag-usapan natin to. Ito medyo mabigat din tong topic natin eh.